Matapos naman umingay ang insidente na kinasangkutan ni Meralco Bolts import Ismael Romero, nagbigay ng tila babala si Raynor Shine Elasto Painters head coach Cheng Giao sakaling mangyari ang katulad nito sa Pilipinas. Ang ibang detalye alamin sa aking eksklusibong pag-abante. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Nauna ang pagtingin sa kabuuang sitwasyon bago ang emosyon para kay veteran coach Cheng Giao. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, nang tanungin ukol sa marahas na on-court incident kung saan naging biktima si former Raynor Shine Elasto Painters guard Nick Demusis sa Dubai International Basketball Invitational noong January 28. Diretso ang reaksyon ni Giao na may halong lungkot. Sinabi ni Giao buti na lang hindi sa kanyang koponan nangyari ang insidente, lalo na sa gitna ng mga spekulasyong kumalat online tungkol sa kawalan ng agad na reaksyon ng mga kakampi ni Demusis. Siguro napaka-close sa amin ni Nick no, sa mga players, sa mga kasama niya. Maaring maging emotional din or maaring maramdaman din ng mga players na teammates niya dati kung sa amin mangyari yon. So very possible yon. Pero mabuti na lang hindi sa amin nangyari. Ayon kay Giao, posible ring maging emosyonal ang kahit sinong manlalaro kung sa kanilang koponan ito nangyari. Lalo't malapit si Demusis sa mga tao sa loob ng Raynor Shine organization. Ang nasabing insidente kung saan sinipa ng 2 beses si Demusis habang nasa sahig ng court ng Al Ali Tripoli import na si Ismael Romero ay nagdulot ng malawakang batikos at paghahambing sa iba't ibang liga, kabilang ang Philippine Basketball Association. Bagamat nagpasalamat na hindi nadamay ang kanyang koponan, inamin ni Giao na masakit pa rin sa damdamin ang nangyari, lalo na't isang Pilipino ang nasaktan sa isang international competition. Nakita ko kasi yung nangyari no? Parang unacceptable siya para sa akin, no? For that thing to happen in a basketball game, no? Especially marami nakakita no? Pati sa NBA pinag-uusapan yun no? So I think there should be a consequence, no? Pero I don't think you can really ban him for life. Kasi may mga nagsasabi ban for life, no? Hindi naman siguro, no? Pero kailangan talaga may mabigat na consequence. Depende na yan sa PBA, baka pwede nilang siguro i-ban for 1 year, no? Baka next year pwede na. Just some consequence na para lang, kasi si Nick, player namin dati yon, Pilipino yon, no? Tapos ginawa niya yun sa isang Pilipino. So parang nakakaano rin sa atin no? Masakit din sa damdamin natin na gano'n nangyari sa isang kababayan natin. No? So sa akin, there should be some consequence, but I don't think ban for life is justifiable. Just something that is commensurate no to the act itself. Para kay Giao, may karapat-dapat na kaparusahan ng ginawa, ngunit hindi siya sang-ayon sa mga panawagang lifetime ban. Anya, dapat may mabigat na parusa na angkop sa bigat ng paglabag. Sa uli, binigyang diin ng veteranong coach na ang aral ay nasa tamang perspective. Ang basketball ay isang emotional game, magkakaiba ang reaksyon ng mga manlalaro, depende sa sitwasyon. Ngunit kahit may pag-unawa, nananatili ang pagkadismaya na nangyari ito sa isang kababayan at dating manlalaro ng Raynor Shine. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.